Titiba ka rin naman ng mga 50, 60, 70 depende sa overtime mo at kung gaano ka kasipag pumasok. Huwag ka lang tatamad-tamad dahil talagang wala kang sasahurin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Medyo matagal-tagal na naman na hindi tayo nagkita-kita dahil lagi tayong busy sa trabaho. At ngayon ay day off natin. Anong oras na? 4:45 ng hapon dito sa Taiwan. At ang oras naman dyan at ang oras dito sa Taiwan ay halos wala naman pinagkaiba. Segundo lang yung pagitan. So good news pala mga idol. May nakita ako kaninang umaga na sa balita na ang Taiwan ay parang magmamas hiring sila dyan sa Pinas. Di ko lang alam yung saktong lugar pero parang yung mga employer sila mismo pupunta dyan, sila mismo mag-i-interview at kukuha sila ng maramihan biglaan. So abangan nyo na lang yon, yung balitang yon. At sayang naman yon mga idol. Napakahirap ng mag-apply ngayon sa kahit saang bansa, napakahirap na. Taiwan na lang ang medyo madali-daling applyan ngayon. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Dito sa Taiwan, relax ka lang dito. Relax ka lang naman nagtatrabaho. Kung pagdating sa sahod, hindi ka naman talo, hindi ka naman lugi, magandang mga benefits. Basta i-grab nyo, sayang yung pagkakataon na yon. At nababalitaan nyo naman siguro yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa ngayon. Halimbawa tulad sa Canada, nagkakahigpitan ng maigi. Lalong-lalo na yung mga pumapasok doon na tourist visa. Yun ang sabi sa balita, yung mga pumapasok doon na tourist visa pagkatapos naghahanap ng work permit ay in-stop na, hindi na nila papayagan. At yung mga pumasok doon ngayon, nakasalukuyang nagtatrabaho na noong pumasok, ang gamit nilang visa ay tourist visa. Pagkatapos naghanap sila ng work permit, di ko alam kung ano mangyayari sa kanila pero damay yata yung mga yun. Basta medyo nagkakaigpitan ngayon doon kasi nga parang nagrereklamo na yata daw yung mga local nila doon na naaagawan na sila ng opportunity sa trabaho. Marami nang hindi makapasok sa trabaho dahil naaagawan sila ng mga dayuhan. Parang ganon yung nangyayari. At siyempre dahil sa eleksyon na rin, dahil nalalapit na rin daw ang eleksyon doon, kasama na rin yun. Yung sabi ko kanina na hiring dito sa Taiwan, i-grab nyo yun, abangan nyo. Sayang yun. Kasi pagdating sa sahod, hindi rin naman kayo talo dito. Halimbawa, makatagpo kayo ng maganda-gandang kumpanya, malakas sa overtime, titiba ka rin naman ng mga 50, 60, 70 depende sa overtime mo at kung gaano ka kasipag pumasok. Huwag ka lang tatamad-tamad dahil talagang wala kang sasahurin. At saka dito mga idol, ang environment dito, sabihin na natin na parang nasa Pinas ka lang din. Yung hangin, alam nyo naman, halos 1 hour lang ang pagitan ng Pinas at saka Taiwan. Kaya hindi, pagdating sa klima, hindi nagkakaiba. Hindi tulad pag pumunta ka sa bandang Europe na talagang ang makikita mo doon puro snow. Pag panahon ng snow talagang puro snow, sobrang lamig. Dito templado lang. Sa Middle East naman talagang sobrang init. Pag tag-init sobrang init, pag taglamig sobrang lamig. Hindi siya pantay. Dito sa Taiwan okay lang. At pagdating sa benefits, di ka rin naman talo. Kaya i-grab nyo yung pagkakataon na yun, sayang din yun. Halimbawa, nagtatrabaho ka dyan na factory worker, o di kaya kahit ano pa man, pagdating dito sa Taiwan o kahit sa bansa, lamang na lamang ka talaga. Mas lalo na dito sa Taiwan, ang sinasahod dito ng mga factory worker, tulad ng sabi ko kanina, kapag masipag ka lang pumasok, titiba ka ng mga 50, 60, 70 depende sa lakas ng overtime mo at depende sa sipag mong pumasok. So ayun, i-grab nyo yun. Mas hiring yata gagawin nila kasi mismong mga employer pupunta dyan para mag-interview at maramihan yung kukunin. Sayang din yon yung pagkakataon na yon. At nakakalungkot na balita sa mga kababayan nga natin, sayang, inaabangan ko pa naman yung mga bansang yan sa New Zealand, sa New Zealand, sa Canada, Poland, pagkatapos Hungary. Yan yung mga inaabangan kong mga bansa eh. Lagi akong nag-update ng balita sa mga bansang yan kung ano na yung mga nangyayari. Kaso ang New Zealand at saka Canada ngayon sobrang naghihigpit na. Lalong-lalo na sa Canada ngayon, mainit yung balita na
sobrang naghihigpit na sila, lalong lalo na sa mga student visa, kasi naaabuso daw. At lalong isa pa yung pumapasok dyan ng tourist visa, pumapasok sila dyan pagkatapos dyan na naghahanap ng work permit. So higpitan na daw o ititigil na yata talaga. Pero hindi naman lahat maapektuhan, kasi naaabuso na nga daw. At isa pa, naaagawan na ng trabaho yung mga talagang yung mga Canadian talaga, yung mga talagang nakatira dyan. Lalong lalo na yung mga pumapasok dyan, ang reason para mag-aral. Pagkatapos bandang huli pala, dyan na rin maghahanap ng trabaho. Kung minsan napapaisip din ako kasi ang daming pumapasok dyan para mag-aral, kailangan magbaon ka daw ng, yung sabi ng isa, yung napanood kong vlog kahapon, kailangan 800,000 pataas. Diyos ko, 800,000 pwede mo nang pampuhunan yun ng maganda-gandang negosyo kung talagang magaling ka lang. Hindi mo na kailangan umalis pa at mag-Canada, gumastos ng ganun kalaki. Yung iba naman gustong pumasok na tourist at sa Canada maghahanap ng work permit, sa Canada maghahanap ng amo. Pero pagpapasok kang tourist, siyempre kailangan mo ng show money. Yung iba nagbebenta ng lupa at bahay, mga gamit. Minsan napapaisip talaga ako, ba't kailangan isakripisyo mo yung ganong kalaking mga halaga para lang papasok ka doon, maging kargador o ano pa man. Ang habol daw nila yung PR, permanent resident. Okay din naman sa Pinas, pero siyempre kanya-kanyang diskarte tayo sa buhay. So ayun mga idol, pansamantala dito muna tayo sa Taiwan. Okay naman dito. At noon kasi plano ko talagang tumawid sa mga bansang yan. Kaya hanggang ngayon inaabangan ko pa rin kung ano yung mga latest na mangyayari na mga balita. Poland o di kaya Hungary. Sa Hungary medyo may kababaan kasi dyan. Medyo mataas pa dito sa mataas pang sahod dito sa Taiwan kumpara dyan sa Hungary. At sa Poland halos level lang, pantay lang. Pagdating nga lang sa mga benefits, lamang talaga dito sa Taiwan. So masasabi ko dito pa rin sa Taiwan, nakakalamang pa rin sa kanila. Pwera na lang kung pupunta ka ng mga Australia, talagang milya. Hindi ko naman sinasabing milya ang pagitan, pero talagang maganda na dyan mga Australia, kahit na dyan sa Canada. Kaso nagkakahigpitan na ngayon. Kung papasok ka dyan, yung talagang skilled ka na talaga. Pagkatapos yun nga, isa pang tinatarget ko nun, New Zealand. Kaso nagkakahigpitan na rin sa New Zealand at ngayon may recession pa yata doon. Kaya sabi nung kakilala ko nung nagchat ako sa kanya, medyo ano daw, tagilid pa. Kasi nga sa recession, maraming kumpanyang nagsara at maraming mga Pilipinong nawala ng trabaho. Maraming natanggal at napauwi na siguro. So ganon mga idol, swerte pa rin tayo dahil nandito tayo sa Taiwan. Malakas naman yung overtime namin. Hindi ko nababanggitin yung kumpanya kasi nga baka madali tayo. So ayun lang, tungkol sa hiring na sinabi ko kanina, i-grab nyo yun kasi sayang yun. Sa ngayon hindi pa naman masyadong nagkakaroon ng problema dito sa Taiwan, wala pa. Halos lahat goods pagdating sa mga OFW. Hindi tulad sa Canada, New Zealand ngayon nagkakaproblema sila. Hindi ko lang alam sa Poland, Hungary kung anong mga nangyayari na doon. Basta kung gusto nyong mag-abroad, try lang ng try. At papalarin din kayo. Pero para sa akin, the best pa rin ang Pinas talaga. Kung bandang huli, sa Pinas pa rin tayo maglalanding. Pinaka-the best pa rin dyan. Kahit sabihin na natin medyo magulo, pero masaya dyan. Tahimik daw. Pero the best pa rin dyan para sa akin sa Pinas. Na dyan na mag-for good, dyan na tumanda, dyan na abutin yung mga pangarap na naging dahilan kung bakit tayo nag-abroad, yung mga ganong bagay. So ayun mga idol, good luck sa ating lahat at pagdating sa usaping sugal, next video na yon. Maraming salamat mga idol.